Hindi kagaya ngayon, isabong, nasa mga cellular phone na po, no? Magsabong nga ako. Break time, nagtatrabaho. Magsabong nga ako. May load naman yung cellphone ko, may load naman yung pansabong ko. Oh, mas madali ho, no? Hugot lang sa bulsa ng cellphone. Oh, taya, bet. Meron. Ayun na, nakapagsabong na. At ang tingin ko ho dyan, mga kababayan, may commission bawat taya. Kumbaga, paano ba yon? May kaltas kada panalo mo. Kung sino man manalo, may porsyento yung mga boss o yung kumbaga kung sino, yung mga legal na nagpapatakbo ng online sabong na yon. Ngayon no, mga bossing, hindi naman po pwede natin hindi rinig o ipalabas o mga kababayan yung sagot po nung kampo o nung attorney o nung lawyer ni Gretchen Barreto. Ito po ang sagot nung lawyer ni Gretchen Barreto doon po sa mga pahayag ni alias Totoy. Patidongan. Bago niyan, tinawag ng kampo ni Barreto na espekulasyon ng mga naunang basihan ni Patidongan para idawit ang aktres. Narito ang eksklusibong pagtutok ni Marie Zubal. Sa unang pagkakataon mula ng isang quote ni Dondon Patidongan sa pagkawala ng mga sabongero ay nagsalita na ang kampo ni Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang abogado. Mariin itong itinangging may kinalaman ang dating aktres sa pagkawala ng mga ito. For the record, do you categorically deny the involvement of Miss Gretchen Barreto in the disappearance of the sabongeros? We deny it. She denies it. Categorically. Ayan. Categorically, she deny it. Ano po? So ngayon, kailangan magkaroon ng mas matibay na ebidensya ngayon si alias Totoy. Dahil sinasabi niya, sumang-ayon si Gretchen Barreto, doon siya gusto ni Charlie Atong Ang na iwala o walain yung mga sabongero. Ngayon, mga kababayan, hanggang dyan lang po muna tayo. Dahil yung si alias Totoy, binanggit niya lang. Nandoon niya. Si Gretchen Barreto, tinatanggi naman. Kailangan magkaroon ng mas malalim na tanungan po yan at investigasyon. Kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the sabongeros. Nabahala umano sila noong unang banggitin ni Justice Secretary Boying Remulla na suspect na si Barreto. Pero habang pinakikinggan niya ito, ay lumalabas na wala pa rin naman itong matibay na ebidensya. Yung sinabi ni Secretary Remulla, naintindihan ko, nang ibig lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya'y pinalanganan ng whistleblower. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at makikita na based dun sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang sinabing Ms. Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything and his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion. Suspension lang. May suspicion, spekulasyon na dapat involved Spekulasyon. Katang isip, gawa-gawa lang. siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong Ang. Tama ba yun? Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Nang tanungin ko kung ano ba ang Sabi ni J. Cas, may ebidensya na kaya nagsuspect. Hindi person of interest. May USB na binigay si alias Totoy na puro video na pinapabura ni Atong Ang. Kaya malalaman natin yan. Ano po? Kasi isa din po yan, mga bossing, no? Especially DOJ. Hindi naman po basta-basta naman nila mapapaniwala yan. Hindi naman po basta-basta. Sige, may sinasabi ka. Sige, kami na bahala sa'yo. Protektahan ka namin. Kailangan mabuild mo muna yung tiwala ng DOJ sa iyo. Kung talagang bang yung mga sinasabi mo, may basihan.
Diba? Naya ni Barreto sa itinuturing ding suspect na si Atong Ang. Sabi ng kaniyang abogado, We are business partners. And that's just it. We are business partners. ibinunyag din ng kampo ni Barreto na may sumubok umanong mangikil kapalit ng pag-alis ng kaniyang pangalan sa listahan ng mga dawit sa kaso. Sinasabi na just pay off. O, yan mo yung mga i-check dyan. Yung kampo ni Atong Ang pinapalabas nila, kinikikilan sila nitong si alias Totoy. Si alias Totoy naman, ang sinasabi nila, etong mga ito, sangkot daw po, mga kababayan, sa pagkawala ng mga sabongero. Mahaba-haba pa ho ito. No? Sabi ni Michael Angelo Dalisay, baka binayaran lang siya si alias Totoy para siya makapagsalita tungkol sa nawawalang sabongero. Sabi ni Grace, sana putol daliri na lang para madala pero hindi pinahirapan muna. Biruin mo yung kwento ni alias Totoy inalambre. Diba? Sabi ni Neng Gigi, di naman tanga ang DOJ para maglakas loob na mag-announce na suspect na sila Atong Ang at Gretchen Barreto. Yung pagkakasabi ng DOJ na sila ay suspect dahil nga po napangalanan ni alias Totoy, mga kababayan. Ulitin ko ho, mga bossing, wala akong pinapanigan dito sa dalawa na ito, no? Parehas po kumbaga, kung ano yung salaysay nung isa, yun din yung sagot nung isa. Parehas ko pong ibinigay sa inyo, mga kababayan. Mahirap po, no? Kailangan maintindihan nating maigi, kailangan dumaan sa masusing ebidensya, no? Sa mga tanungan portion, lahat po yan, para makapagsalita tayo kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo sa dalawa na yan. Although ngayon po, mas lumalamang po si alias Totoy na ang ating pong mga kababayan ay mas naniniwala po kay alias Totoy, mga bossing. Muli po, babalitaan, bibigyan pa po namin kayo ng update, no? Dito sa mga kaganapan nangyayari doon sa mga los sabongeros araw-araw po, mga kababayan. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Pahabol ni Angeline Collado, kanya-kanya sila ng kwento pero dami nilang inutas na buhay sa ngalan ng salapi. Sabi ni Norma Carana Santos, ang tagal ng kaso di pa rin nabigyan ng hustisya. Pero kagandahan po dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, bukas ulit yung kaso. Maraming salamat and God bless po sa ating